Ang pagiging mabuting tao ay isa sa mga pangunahing pundasyon para ang tao ay pagpalain at hindi layuan ng biyaya. Ngunit hindi natin mababago na ang karamihan sa panahon ngayon ay patuloy na gumagawa ng hindi maganda na ikasisira mismo ng kanilang buhay. Si Cathy ay isang kasambahay sa murang edad. Siya ay 20 anyos pa lamang ngunit isa ng kasambahay. Bata pa lamang siya ay kinuha na siya sa lansangan ni Oscar, ang ubod ng bait na kanyang amo na tinuring na niyang ama. Ngunit sa kabila ng kabaitan nito, ubod naman ng sama ng budhi ang bago nitong kasintahan na si Patricia. Hoy Cathy, anong tinutunga-tunga mo dyan? Ipaghain mo na ang mga darating kong bisita. Baka tulala ka? Kala mo naman may ambag? Tawag ni Patricia sa nagpapahingang si Cathy. Dali-daling tumayo ang babae kahit naramdam niya ang panghihina ng kanyang katawan mula sa dami ng trabaho sa araw na yon. Opo, Ma'am Patricia. Sagot niya nang walang reklamo at agad na pumunta sa kusina para maghanda ng pagkain. Sanay na siya sa masakit na salita ni Patricia pero kahit na kailan ay hindi siya bumibitaw sa kanyang pangako kay Oscar na magsisilbi siya ng tapat. Hindi pa natatapos si Cathy sa paghahanda nang biglang dumating si Layla, anak ni Oscar at Patricia, na kagagaling lamang sa eskwelahan. Pagtapak pa lamang nito sa pintuan ay agad itong nagpakawala ng masungit na boses. Cathy, kunin mo nga yung bag ko sa kotse. Bilisan mo. Pagod na ako eh. Utos ni Layla, halatang inis. Halos hindi man lamang ito tumingin sa kasambahay at tuloy-tuloy na naglakad patungo sa sala. Ipinapatong ang mabigat na paa sa sopa habang naglalapag ng mga gamit sa mesa. Sandali lang po, Layla. Sabay talikod ni Cathy mula sa ginagawa para sundin ang utos ng batang amo. Ngunit hindi pa siya nakakalayo nang muling magsalita si Layla. Teka, pagkatapos mong kunin ang bag, ayusin mo rin yung kwarto ko. Ayoko nang makitang magulo yun pagpasok ko mamaya. And bilisan mo lang, may gagawin ka pang iba. Putol-putol ang mga utos ni Layla na tila sinadya para hindi makapagpahinga si Cathy. Ramdam ni Cathy ang pagbigat ng kanyang hakbang pero kahit kailan ay hindi siya nagrereklamo. Alam niyang ang bawat pagod ay bahagi ng kanyang trabaho at sa kabila ng lahat, pinangahawakan niya talaga ang kabutihang itinuturo sa kanya ni Oscar. Habang ginagawa ni Cathy ang sunod-sunod na mga utos, unti-unti niyang nararamdaman ang bigat ng responsibilidad. Napatingin siya sa labas ng bintana. Tila nag-iisip kung hanggang kailan siya magtitiis sa ganito. Ngunit mabilis niyang inalis ang mga alinlangan sa isip dahil kay Oscar na ubod ng buti sa kanya. Grabe, nakakapagod talagang mag-ina na to. Pero tiwala lang, sa lahat ng bagay, may kapalit to. Bulong ni Cathy sa sarili habang pinagpapatuloy ang trabaho ng walang reklamo. Naniniwala na darating ang panahon na magkakaroon din siya ng pagkakataong magpahinga at maranasan ang gantimpala ng kanyang pagtitiis. Pagpasok ni Layla sa kanyang kwarto, agad na bumungad sa kanya ang tila napakaayos na kwarto. Maayos ang mga unan, malinis ang mga sahig, at maayos na nakatupi ang kanyang mga damit. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, bigla siyang napasimangot at may nakita siyang kaunting alikabok sa ibabaw ng kanyang bookshelf. Kaagad siyang bumalikwas at sumigaw. Galit na galit. Cathy! Ano ba to? Puno ng alikabok ang kwarto ko. Saan ka ba tumitingin? Di ka ba marunong maglinis? Bulyaw ni Layla habang hinihimas ang maliit na bahagi ng bookshelf na may kaunting alikabok. Para bang hindi pa rin sapat ang ginagawa ni Cathy. Dali-daling pumasok ang babae, hingal pa, mula sa sunod-sunod na utos ni Layla. Humarap siya kay Layla. Sinusubukang magpaliwanag. Pasensya na Layla, lilinisin ko kaagad yan. Pero hindi pa natatapos si Layla sa kanyang galit. Anong lilinisin? Sana, kanina pa malinis yan. Ayaw ko ng ganito, Cathy. Paano ka ba nagtatrabaho? Gusto mo bang palayasin kita dito? Habang patuloy si Layla sa kanyang galit, biglang pumasok si Patricia mula sa pinto. At anong nangyayari dito? Tanong nito habang umiikot ang mga mata na parang naghahanap ng pagkakamali. Nay, tingnan mo to. Reklamo ni Layla. Puno ng alikabok ang kwarto ko. Hindi maayos ang trabaho ni Cathy. Para siyang walang ginagawa. Kaagad na lumapit si Patricia at tulad ng inaasahan ni Cathy, hindi ito magsasalita upang siya ipagtanggol. Sa halip,
Mas dumagdag pa sa galit ni Layla ang salitang binitawan ni Patricia. Cathy, ano ba? Isang simpleng trabaho lang, hindi mo pa magawa ng maayos? Malupit na sabi ni Patricia. Tumatawid ang mga kamay sa dibdib nito habang nakatingin ng masama kay Cathy. Anong ginagawa mo sa buong araw ha? Kala mo yata, nakapahinga ka? Kaya pwede mong paglaruan ng trabaho dito. Kung ako sa'yo, mas mabuti pang ayusin mo yan, kundi mawawalan ka ng trabaho. Tumahimik si Cathy pilit na hindi pinapakita ang bigat na kanyang nararamdaman sa mga salita ng kanyang amo. Kahit paramdam na ramdam niya ang panliliit sa kanyang sarili, itinatago niya ang mga emosyon at yumuko na lamang siya. Pasensya na po, Ma'am Patricia. Lilinisin ko na po kaagad. Mahinang sagot ni Cathy. Ngunit hindi pa tapos si Patricia. Lumapit ito kay Cathy at tinuro ang mga alikabok para bang sinasadyang ipahiya siya sa harap ni Layla. Tingnan mo yan, Cathy. Puro alikabok. Parang hindi ka nagtatrabaho. Kung gusto mo pang manatili dito, ayusin mo yung trabaho mo. Ayaw ko nang makitang ganito ulit. Sabi ni Layla na tila nakuha ang lakas ng loob mula sa ina. Sumali sa panginsulto. Oo nga, Cathy. Kung ayaw mong mawala dito, mas galingan mo pa. Pagod na ako sa kapalpakan mo. Habang naririnig ni Cathy ang mga salitang iyon, pakiramdam niya ay lumulubog siya. Alam niyang ginawa niya ang lahat ng makakaya niya para ayusin ang kwarto, pero tila kahit anong gawin niya ay palaging may kulang. Palaging may mali sa mata ni na Patricia at Layla. Ngunit kahit gaano kasakit ang mga salitang bumabato sa kanya, pinilit niyang hindi magreklamo. Pinangahawakan niyang respeto at kabaitan na itinuro ni Oscar. Muli, tahimik na lumapit si Cathy sa bookshelf at sinimulan itong linisin. Hindi nagpapakita ng kahit na anong emosyon habang naririnig pa rin ang mga paputsyada ni na Patricia at Layla. Ngunit sa kanyang puso, nararamdaman niya ang unti-unting pag-iipon ng pagod at lungkot. Isang araw, alam niyang hindi siya makakaiwas sa pagsabog ng lahat ng emosyon na kanyang nararamdaman. Kinabukasan maagang bumangon si Cathy, tulad ng nakasanayan, upang maghanda ng almusal para kina Patricia at Layla. Tulad ng dati, hindi pa siya nakakapagpahinga mula sa mga gawaing bahay ng nakaraang araw. Ngunit walang reklamo siyang gumagalaw. Sanay na sa mga mabibigat na gawain at sa malupit na trato sa kanya. Kahit napagod, pilit pa rin niyang iniisip si Oscar, ang tanging dahilan kung bakit patuloy siyang nagpapakatatag. Habang inihahanda ni Cathy ang almusal, biglang pumasok si Layla sa kusina. Cathy, gawan mo nga ako ng juice at dalhin mo sa labas. Magre-relax lang ako. Utos ni Layla. Hindi man lang tumingin sa kasambahay. Nakasukbit ang isang pares ng mamahaling sunglasses sa kanyang buhok at dala-dala nito ang kanyang cellphone, abala sa pagte-text. Opo, Layla. Sagot ni Cathy ng may paggalang. Agad niyang ginawang iniuutos at inayos ang baso ng juice. Matapos maihanda, dahan-dahan niyang kinuha ito upang dalhin sa labas. Sa may hardin kung saan naghihintay si Layla. Maiingat ang kanyang mga hakbang. Sinisiguradong walang matatapon sa tray na kanyang hawak. Pagdating ni Cathy sa labas, nakita niyang nakaupo si Layla sa may isang malambot na upuan malapit sa mga halaman. Masungit na nakatingin sa kanya. Ano ba, Cathy? Bakit ang tagal? Reklamo ni Layla. Pasensya na po, Layla. Heto na po. Sagot ni Cathy habang mabilis na inilalapit ang tray. Ngunit bago pa niya maabot si Layla, biglang naglagay ng paa si Layla sa harapan niya. Pinipigilan siya nito mula sa likod ng upuan. Hindi inaasahan ni Cathy. At bago pa siya makareact, napatid siya at natumba. Sa kasamaang palad, tumalsik ang juice mula sa braso at diretso itong tumapon sa mamahaling damit ni Layla. Ano ba yan, Cathy? Sigaw ni Layla. Tumayo agad at nakita ang malaking mantsa ng juice sa kanyang damit. Tingnan mo nga ang ginawa mo. Puro mantsa na ako. Ang galit ni Layla ay nag-apoy at agad itong lumapit kay Cathy na nagpapaliwanag na, nanginginig pa sa kaba. Layla, hindi ko sinasadya. Pasensya na talaga. Lumuluhang sabi ni Cathy habang sinusubukang tumayo. Nangatog ang kanyang mga tuhod habang nililinis ang basang lupa sa kanyang kasuotan. Pero hindi interesado si Layla sa paliwanag ni Cathy. Pasensya? Yan na lang ang palagi mong sinasabi. Nilapitan niya si Cathy at sabay tulak sa likod nito hanggang sa tuluyang mapalood si Cathy sa putikan
na malapit sa mga halaman. Nakadaba si Cathy, naputikan ng kanyang damit at muka. Nang dahil sa sakit at pagkabigla, napatigil si Cathy, hindi makapaniwala sa nangyari. "Hindi ka ba marunong mag-ingat?" Patuloy na sigaw ni Layla habang nakatayo sa kanyang harapan. Galit na galit at walang kahit na kaunting awa sa mga mata. "Diyan ka sa putikan bagay, mas angkop sa'yo kaysa dito sa loob ng bahay." Tinapik-tapik ni Layla ang alikabok sa kanyang mamahaling damit. Tila diskustado sa naging itsura niya. "Tingnan mo ang sarili mo, Cathy. Ganyan ka lang talaga. Wala kang kwenta." Nagmamadaling pumasok si Layla sa loob ng bahay upang kumuha ng pamalit na damit. Ngunit bago siya umalis, hinarap niya muli si Cathy. "Linisin mo lahat yan, ngayon na. At saka wag kang papasok hanggat hindi ka malinis." Iniwan ni Layla si Cathy na basang-basa, nadungisan ng putik at puno ng kahihiyan. Habang nakaupo si Cathy sa lupa, hindi niya mapigilang lumuha. Sa lahat ng taon na nagsilbi siya kay Oscar at sa pamilya nito, alam niyang hindi siya kailanman ituturing na kapantay ni na Patricia at Layla. Ngunit sa araw na yon tila nadurog ang kanyang puso. Sa kabila ng lahat ng pang-aapi, pinipilit niyang hindi sumagot o lumaban. Iniisip pa rin ang kabaitan ni Oscar at ang mga pangako niyang hindi niya tatalikuran. Ngunit sa ilalim ng matinding pigyati, nararamdaman niyang unti-unti nang nawawala ang kanyang lakas. Sa kabila ng lahat, bumangon si Cathy, nagpunas ng luha at dahan-dahang sinimulan linisin ang kalat. Hinihiling niya sa sariling darating din ang araw na makakalaya siya sa hirap na ito. At makikita niyang kanyang halaga na hindi lamang isang kasambahay na alipin ng galit at kawalan ng puso ni na Layla at Patricia. Ilang oras ang lumipas mula nang isubsob ni Layla si Cathy sa putikan, ngunit wala pa ring reklamo si Cathy. Patuloy siyang naglinis, kahit basang-basa at nagtutuluan ng putik ang kanyang katawan. Ang mga salita ni Layla ay bumabaon sa kanyang puso, ngunit patuloy niyang pinipilit ang sarili na magpatuloy. Alam niyang darating ang araw na makakawala siya sa ganitong sitwasyon, ngunit hindi niya pa rin alam kung hanggang kailan yun. Habang abala si Cathy sa kanyang gawain, biglang dumating si Oscar. Kapansin-pansin ang malalim na ekspresyon sa kanyang muka. Halatang pagod mula sa mahabang araw ng trabaho, ngunit may kakaibang pakiramdam ng kabigatan na dala nito. Kaagad na pinuntahan siya ni Patricia, sumalubong ng mga ngiti, ngunit may nakatagong intensyon sa likod nito. "Oscar, darling, namiss ka namin. Buti nakauwi ka na. May kailangan ka ba?" "Si Cathy na ang bahala," sabi ni Patricia, tila nagpapakitang tao at pilit na nililibang si Oscar. Ngunit sa pagkakataong iyon, tila hindi iniinda ni Oscar ang malambing na salita ni Patricia. Nakatingin ito sa malayo, tila may malalim na iniisip. Saglit pa, tinawag niya si Cathy, na nananatiling tahimik at patuloy sa paglilinis. "Cathy, iwan mo na muna yan. Sumama ka sa amin sa loob ng bahay." Malumanay ngunit maring utos ni Oscar. Nagulat si Cathy. Hindi sanay na tinatawag sa ganitong paraan para sumama sa mga porumang usapan ng pamilya. Agad siyang sumama sa kusina, nalilito ngunit hindi nagtanong. Sinunod lang ang utos ng kanyang amo na itinuring na niyang ama. Samantala, napansin ni Layla ang pagtawag kay Cathy at nagtaas ng kilay. Hindi mapigilang magtanong. "Bakit kasama pa si Cathy? Wala naman siyang kinalaman sa usapan natin." Reklamo ni Layla. Nilapitan si Patricia at nagtataka rin. "Siguro, magpapasipsip lang yan," dagdag ni Patricia, napapailing, ngunit sinabayan pa rin nila si Oscar patungo sa dining area kung saan magsasama-sama ang pamilya para sa isang espesyal na pag-uusap. Pagdating sa dining area, napansin ni na Patricia at Layla na masyadong seryoso si Oscar. Hindi ito tipikal na Oscar na palaging masayahin at palabiro. Sa halip, tila may napakalaking bagay na gustong ibahagi. Nasa hapag na ang paboritong bote ng alak ni Oscar, ngunit hindi niya ito hinihipo. Tahimik na nakaupo si Oscar sa gitna ng hapag at sa kanyang tabi ay pinaupo si Cathy na halatang nag-aalangan. "May mahalaga akong gustong sabihin sa inyong lahat." Panimula ni Oscar, luminga sa paligid at tiningnan isa-isa sina Layla, Patricia at Cathy. Naramdaman ni Cathy ang bigat ng sitwasyon, ngunit nanatili siyang tahimik at nakikinig. Si Layla, na halata ang pagkabagot, napasimangot.
Ano to, Daddy? Bakit kasama si Cathy? Akala ko ba family meeting to? Ngumiti ng bahagya si Oscar, ngunit may kasamang lungkot ang kanyang mga mata. Oo, Leila. Family meeting nga to. At kasama si Cathy sa pamilyang to. Napalunok si Cathy, halos hindi makapaliwala sa mga naririnig. Ang puso niya'y biglang bumilis ang tibok, ngunit hindi pa rin makapagsalita. Si Patricia naman nagkaroon ng mahinang pagtawa. Ano naman yung sinasabi mo, Oscar? Kasambahay lang si Cathy, hindi siya parte ng pamilya. Huminga ng malalim si Oscar bago magpatuloy. Patricia, Leila, matagal ko nang iniisip ang bagay na to. Hindi ko na kaya ang nakikita ko sa araw-araw. Ang hirap na dinaranas ni Cathy sa loob ng bahay na to. Sa totoo lang, matagal ko nang naayos ang mga legal na proseso. Si Cathy, hindi nyo man siya tanggapin, ay bahagi ng pamilyang to. Napanganga si Leila, hindi makapaniwala sa mga naririnig. Ano? Anong ibig mong sabihin, Daddy? Hindi mo naman pwedeng basta lang gawin yan. Hindi siya pamilya. Ang tono ng kanyang boses ay naging mas mataas, puno ng galit at pagkadismaya. Leila, sagot ni Oscar tila puno ng determinasyon. Matagal na siyang tinuring na pamilya at ginawa ko na ang nararapat. Inampun ko na si Cathy ng legal at siya ngayon ang ituturing kong anak. Nabigla si Patricia ngunit si Leila ay lalong nagalit. Ano? Anak? Inampun mo siya? Hindi mo man lang kami tinanong o pinaalam. Anong klaseng ama ka? Hinayaan ni Oscar na magsalita si Leila, ngunit hindi nagtagal, itinaas niya ang kanyang kamay upang patigilin ang sunod-sunod na reklamo. Leila, Patricia, alam kong hindi niyo ito matatanggap kaagad, pero si Cathy ang nagpakita ng tunay na kabutihan at kasipagan sa bahay na to. Hindi niya kailanman pinabayaan ang kanyang mga tungkulin, at kahit sa gitna ng lahat ng pang-aapi at hirap ng pinagdaraanan niya, nanatili siyang matapat at mabuting tao. Oo, alam ko ang lahat dahil may nakatagong kamera na nagmamasid sa inyo. Kaya alam ko ang lahat ng ginagawa niyo kay Cathy at kaya napagdesisyonan ko na siyang magiging tagapagmana ng lahat ng meron ako. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Leila at Patricia. Hindi sila makapaniwala sa narinig. Ang lahat ng kanilang inaasahan, ang kayamanan ni Oscar, ang lahat ng ari-arian ay mapupunta sa isang kasambahay. Hindi pwede yan, Daddy. Ako ang anak mo. Ako ang tagapagmana. Anong alam ni Cathy tungkol sa lahat ng to? Sigaw ni Leila, galit na galit at hindi mapigilan ng emosyon. Ngunit si Oscar ay nanatiling kalmado. Leila, hindi ito tungkol sa dugo. Hindi ito tungkol sa pangalan o posisyon. Ang pagiging tagapagmana ay tungkol sa puso, sa pagiging mabuti at marangal. At si Cathy ang tanging taong nakita kong may ganoong katangian. Hindi na nakakabuo si Leila, bagaman nagtataka. Napatingin siya kay Cathy. Hindi niya maintindihan kung paano magkakaroon ng ganitong klaseng halaga ang isang taong buong buhay niya ay itinuring lamang na kasambahay. Samantalang si Cathy ay hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Sir Oscar, hindi po totoo to, di ba? Hindi po ako deserving. Nanginginig ang kanyang tinig, halos hindi makatingin sa mga mata ni Oscar. Ngumiti si Oscar at hinawakan ang kamay ni Cathy. Totoo ito, Cathy. Ikaw ang karapat-dapat. Mula sa araw na iniligtas kita sa lansangan, alam ko na may mabuti kang puso. Pinatunayan mo ito sa lahat ng oras na ginugol mo dito. At ngayon, panahon na para bigyan ka ng buhay na masigit pa sa pagiging kasambahay. Nangingilid ang luha ni Cathy, ngunit wala siyang masabi. Ngayon, alam niyang hindi na siya alipin ng mga mapanlait na salita ni Patricia at Leila. Isa na siyang bahagi ng pamilya ni Oscar. Isang pamilya na. Sa wakas, ay itinuring siyang higit pa sa isang kasambahay. Ikaw, anong natutunan mo sa maikling istoryang ito? Makikicomment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.